Bakit nga ba tayo nagfa-fasting? Ito po ay again para ibaba natin yung ating mga sarili, to humble ourselves before the Lord because we are seeking Him. We are seeking something, maybe may kailangan tayong ipagdasal, And so, ang nakakatuwa lang, kasi may overlap naman po ito, when you're fasting for spiritual reasons, meron din po talagang magandang health advantage din po ito. And again, the working verse that I'm going to share with you, yung sa Word of God, is yung tungkol pa rin po doon sa Galatians 6, verses 7 to 8. Yun ngang ginawa ng Lord na mechanism sa loob ng katawan po natin. The mechanism is already there, mga kapatid. Kaya niya tayo gusto mag-fast, hindi para parusahan tayo. Actually, fasting strengthens us. In what way po, mga kapatid? So, number one, it strengthens your faith. Kasi pag tayo po ay nagfa-fasting, tayo ay actually basically umaasa talaga sa kalakasan na galing sa Panginoon. Sometimes, fasting is really hard to do. Lalo na yung spiritual fast po, lalo na yung mga hindi talaga naghanda. It's pretty hard to do. And ang amazing thing po sa spiritual fast, sabi ko nga po sa inyo before, yung mga fasting na nagawa ko sa low carb before, the maximum I would go is like 82 hours or so. Nung nag-spiritual fast po ako, umabot po ng 7 days. And yun po ay hindi dahil sa sarili kong kalakasan po, kundi yung tulong na binibigay ng Panginoon. Whenever you feel like hindi mo na kaya, that's actually the time to really go deep in prayer. And makikita nyo po na masusustain po kayo. So yun po yung unang napakagandang dinadala ng fasting sa atin. So yung stronger faith, kasi talagang natututo ka na umasa sa Lord. Alam mo yun, yung parang pag andyan yung mga side effects, yung masakit yung ulo, yung iba nanghihina, nanginginig-nginig, then you can pray and ask the Lord to strengthen yung mga kapatid. Caution and warning sa mga taong may sakit, sa mga taong miinom ng maintenance na gamot. I wouldn't recommend that you do this without consulting your doctor, lalo na yung mga diabetic na naka-insulin, umiinom ng mga gamot na nakakapagpababa ng asukal po. So, in general terms, I'm talking to people who are healthy or who have experienced fasting before, who just need more guidance, or yung wala talagang problema po. Doon naman sa merong mga sakit, may ways naman po to do this. Yun nga, sabi ko nga, napakahalaga na gawin muna natin yung low carb. Again, another mechanism na binigay sa atin ng Lord na makakatulong po sa atin to be able to endure yung fast. Kasi yung mechanism naman po yan, nandyan na po sa loob ng katawan natin. So number one, yung stronger faith. The second thing is yung detox. Na-mention ko sa inyo before, ang kaparaanan ng Lord talaga, kaya talaga niya ina-expect na tayo ay nagfa-fast. Hindi niya sinabing if you fast. Sabi ng Panginoon, when you fast. So expected po ng Panginoon that we will be fasting. Ang maganda pong naidudulot nito beyond doon sa ating spiritual strengthening is yung physical po na magandang epekto nito. Ito nga po yung detox. For example, mga kapatid, in order to empty your liver, kasi yung liver po natin, yan yung ating short-term storage system sa katawan natin, dyan na i-impok yung mga energy na kailangan natin gamitin, easy access. It takes around 24 hours to empty that liver. Kung ikaw ay dati ka ng may fatty liver, di mo na alam kung paano mo gagamitin, kung ano-ano ng gamot ang trinay mo. Kapatid, the good news is, hindi po gamot. Actually, ang gamot dyan is natural method lamang, fasting lamang po. So you empty the liver, and the way you do that is longer fasting. So, sa mga may issue sa fatty liver, then the longer you go sa inyong fasting, the more po, na na-empty siya. So, yung mga dating nakaimpok na doon, fatty liver, will talagang reverse po, naturally,